Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Hingal na hingal ang dalawa pagkatapos na maisakatuparan ang kanilang pananabik sa isa't isa. Mahigpit pa rin na nakayakap ang babae sa binata habang nanginginig ang kalamnan. Ganon din naman ang binata. Sobrang matigas pa rin ang sibat nito na nakapasok sa kuweba. Tuloy-tuloy naman ang pagdaloy ng mga likidong galing sa kanilang mga kaloob-looban. Be, hindi ba tayo babalik doon sa lamay? Ani Melissa habang hinahaplos ang buhok ng nobyo na nasa ibabaw pa rin niya at parang walang balak hugutin ang armas. Madilim na mahal. Babalik sana ako pero ayaw ko namang iwanan ka dito, sabi ni Alex. Sa totoo lang, walang balak pumunta sa lamay ng binata. Ang binata, lalo pa at kasama niya ngayon ang masarap na asawa ni Mike. Balak niyang magtampisaw sa maalindog na katawan ng may asawa niyang nobya. Tok! Binatukan siya ni Melissa. Sira! Huling gabi na ng lamay ng tiyahin mo. Tsaka, nagsinungaling ka pa kay Mike. Sabi mo, sa linggo pa ang libing. Malambing at playful na pananalita ni Melissa sa nobyo. Sa totoo lang, mahal, ayaw ko talagang makikita ang tiya Silya ko na nasa loob ng kabaong. Masakit, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya at nag-iisa na lang ako sa mundo. Malungkot na sabi ng binata, sabay subsob ng kanyang mukha sa hubad ng mga kabundukan ng nobya. Kaya nga nagsinungaling ako kay Mike para makasama pa kita ng buong gabi dito sa amin, baby ko. Madiramang paliwanag ng binatang malangis ang dila. Biglang nakaramdam na naman ng habag si Melissa sa nobyo. Oo nga pala, nagdadalamhati nga pala ang nobyo. Nawala sa isipan niya yun dahil kanina lamang ay masarap na pagtatalik ang kanilang pinagsaluhan. Niyakap na lamang ni Melissa lang mahigpit ang nobyo at hindi na siya nagsalita pa. Maya-maya pa ay nag-umpisa na namang gumalaw ang binata. Nag-iiba na naman kasi ang kanyang pakiramdam at hindi pa nasasahid ang kanilang lakas. Round 2 nga pala. Kayang-kaya nilang magpakasarap ng buong gabi, katulad ng mga gabing pinagsaluan na wala nilang sawang ibinigay ang hanap ng kanilang mga puso at kaluluwa. Be, ang sarap talaga. Gamitin mo ang asawa mo palagi, baby ko. Mga daing ni Melissa na kasalukuyang ginagawa nila ang ritual ng pagmamahal. Oo, mahal, mag-asawa tayo. Magbabakbakan tayo palagi. Damhin mo sa loob mo ang kakaibang kumbok ko. Atin ang gabing ito. Atin ang kubong ito. Ito ang tugon ng binata na inaasawa habang maras na paggalaw ang pinapakawalan niya na siyang nagpapasarap ng kanilang dugtungan. Samantala, care to have dinner with me? Aya ni Lubian kay Mike. Alam ng dalaga na umuwi si Melissa kaya ini-invite niya uli ang binata. Sure. Mga 7:30 PM? Sagot ni Mike. Okay din, daanan na kita dyan sa site. Sabad ng magandang dalaga. Wala naman siyang masamang intensyon. Basta ang alam lang niya ay masaya siya pagkasama si Mike. Kasalukuyang naglilipit si Mike ng kanyang mga gamit sa kanyang mobile office sa loob ng construction site nang may narinig siyang komosyon sa labas. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar kung saan ay makikita mo ang mga
nagkakatarantang mga construction worker. Anong nangyari? Malakas niyang tanong sa foreman na nagmamadaling lumapit sa inhenyero. Sir, si Jerome sir nahulog. Nanginginig na sagot ng foreman at tinutukoy yung isa nilang welder. Mabilis ang mga pangyayari. Pinantigil muna ni Mike ang construction. May tumawag na ng ambulansya at mga pulis. Agad tinanong ng mga pulis ang mga saksi sa nangyari. Dumiretso naman si Mike sa ospital para sundan ang trabahador. Samantala ay nakapwestong nakataligod naman si Melissa at nakahawak sa bintana habang yumuyugyug ang katawan dahil patayo silang gumagalaw sa may bandang bintana. Madilim na sa labas kaya walang makita ang ginang kundi ang liwanag na nagmumula sa mga bahayan na nasa malayo. Namumula naman ang bewang nito dahil sa mahigpit na kapit ng binata para makabuelo ito ng paggalaw sa likuran ni Melissa. Dead on arrival na ang nahulog na welder. Nahulog ito mula sa panglibang palapag at tumama sa semento ang ulo ng bumagsak. Nang nalaman ni Lubian ang nangyari, ay agad din itong sumunod sa ospital. Stress na stress si Mike sa nangyari. Mula sa ospital ay pumunta naman siya sa presinto para kausapin ang mga pulis. Ngayon naman ay basang-basa na ang kaloob-looban ng nangangalo niyang asawa ng inhenyero dahil walang habas ang ginagawang pag-ayuda ng dambuhalang troso ng kaibigan ng asawa niya. Halos mawalan ng ulirat ang magandang may bahay dahil sa matinding pakiramdam na ipinapalasap sa kanya ng pangalawang lalaking umangkin sa kanyang katawan. Niloko pala ng asawa nito ang tauhang welder ni Mike, kaya ito tumalon at hindi naaksidente ayon sa mga close ng namatay. At pag-imbestiga ng mga pulis ay nahuli pala nito na may kalaguyo ang misis at hindi na kinaya ang sakit na darama, kaya pinili nitong wakasan ang kanyang buhay. Napailing na lamang si Mike sa nalaman. Si Lubian naman ay habag ang naramdaman para sa tauhan ng inhenyero. Napaisip tuloy si Mike kung ano ang kanyang gagawin kung sa kanya nangyari yun, lalo na at madalas pa niyang napapanaginipan na may katalik na ibang asawa, pero malaki pa rin ang tiwala niya sa kanyang mahinhing may bahay. Grabe, pe, ganyan nga bibi ko. Ganyan ang maririnig na papuri ni Melissa sa masigasig na pag-ayuda ng kapiling na binata. Nakatayo pa rin siya pero isang paa lang ang nakatukod sa kawayan sa sahig dahil nakaangkla sa braso ng matigas ng binata ang kanyang kaliwang binti at nakatukod ang kanyang dalawang kamay sa bintana para bigyang suporta ang sarili dahil sa mariing ulos na binibigay ng mabogling nobyo. Sa gitna ng kabukiran ay natakpan ng dilim ng gabi ang kanilang mga katawan na walang mga saplot at makasalanang tagpo. Malaya nilang isinasakatuparan ang pinagbabawal na sayaw ng pagtataksil ng tugtog na instrumento ay ang mainit na banggaan ng kanilang mga basang balat at nanginginig na kalamnan na bawat ritmo ay sinasabayan ng mga kakaibang bulong. Daing na sarap siyang nakapagpaulol sa sinumang makarinig ng nilikhang musika ng dalawang naglalampungan. Nalulungkot si Mike sa nangyari sa tauhan niya, habang sa kabilang dako ay masaya naman si Melissa
sa kasalukuyang nagaganap sa kanila ng kanyang nobyo. Umuwi na lamang si Mike sa inupahang apartment. Hindi na siya nag-dinner dahil nawala na siya ng gana. Mahal, sana palagi tayong ganito. Ang sarap. Hingal na sabi ng umaayudang binata. Nakakailang posisyon na rin sila ng pakikipagsalpukan. Ngayon, be, ngayon ang importante. Huwag mo akong tigilan ngayon. Gustong gusto ko ang ginagawa natin. Asawa mo ako. Asawa din kita ngayong gabi, baby ko. Sabad naman nang nasasarap ang si Melissa. Baliw na ang magkapareha sa kanilang pinagsasaluhan. Walang nakakalam kahit gaano pa kalakas ang nabubuong ingay ng kanilang pakipagbakbakan. Mas lalong ginanahan si Alex sa sinabi ni Melissa na mag-asawa sila ngayon, kaya mas lalo pa niyang ginalingan ang pag-ayuda sa may asawa. Mabilis at madidiin na pagsalpok at sinasabayan pa niya ang paggiling ng kanyang balakang. Parang madudurog na ang kakaibang kuweba ng nakatihayang nobya. Be, mamamatay ako sa sarap. Mahal mo ako, di ba? Si Melissa habang hawak ang magkabilang pisngi ng mukha ng binata para magkatitigan sila. Matalim at mabugli na tingin ang pinukol ni Alex, sabay sabing oo. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, asawa ko. Nasaya naman si namin si Melissa. Kung ganun, lagyan mo ng likido ng paulit-ulit ang sinapupunan ko para mabuntis mo na ako, babe. Ang sarap talaga paghahamon ni Melissa habang nakikipagbulo sa kaulayaw. Grabe, sob na ang kanilang nararamdaman. Makakamilig ka ng kakaibang tunog mula sa pahina hanggang papalakas na papalakas ang tulog ng kanilang salpukan. Muli na namang naninigas ang kanilang mga litid at kalamnan. Nag-aamba ang muling pagsabog ng kanilang kaligayahan. Para na namang pinipiga ang kanilang kamalayan hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-like, subscribe at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.